Mga idol at mga kababayan, 24 units ng supersonic missile at 48 units ng long-range cruise missile na may worth na 40 billion pesos, makakaya-kayang bilhin ng Pilipinas. Pinag-usapan natin ang Typhoon missile system ng US Army na isang land-based na mid-range missile system na bahagi ng Indo-Pacific Deterrence Strategy ng Estados Unidos. Ito ay isang multi-mission launcher na kayang magdala ng iba't ibang missile na dati ay ginagamit lang ng Navy. Ang mga missile na aking tinutukoy ay ang Standard Missile-6 at Tomahawk missile na pangunahing missile ng Typhoon missile system. Kaya sa video na ito ay ating pag-uusapan kung bakit kinatatakutan ng China ang Typhoon missile system. Anong mayroon sa SM-6 at Tomahawk missile at bakit ito ang pangunahing ginagamit para sa Typhoon missile system? Ano ang mga capability and technology nito? At paano nito mababago ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China? SM-6, Standard Missile-6. Isang surface-to-air at surface-to-surface missile na may kakayahang labanan ang mga aircraft, cruise missile, ballistic missile, at maging mga surface target. Range, tinatayang 240 km ta 460 km depende sa variant. Tomahawk Land Attack Missile, isang long-range subsonic cruise missile na ginagamit para sa precision strike laban sa ground targets. Range, 1,600 km, Block 4, hanggang 2,500 km, Block 5. May kakayahang i-reprogram habang nasa ere at maaaring magpalat ng target. Posibleng future missile sa Typhoon system. SM-3, kung i-integrate, kaya nitong labanan ang ballistic missile sa mid-course phase. Hypersonic missiles maaaring i-deploy ang mas advanced na hypersonic weapons sa Typhoon system sa hinaharap. Ang Typhoon missile system ay nagbibigay sa US Army ng kakayahang magsagawa ng precision strikes mula sa lupa, na dati ay hindi nila nagagawa dahil ang mga ganitong missile ay exclusive sa US Navy at Air Force. Kung sakaling bumili ang Pilipinas ng Typhoon missile system, narito ang realistic na senaryo batay sa budget, logistics, at operational needs ng bansa. Ilang units ng Typhoon missile system ang kayang bilhin ng Pilipinas? Pinaka-realistic na bilang, 1 hanggang 2 battery, isang battery katumbas 4 launchers. Batayan, ang Pilipinas ay may limitadong defense budget. Hindi ito priority sa kasalukuyang AFP Modernization Horizon 3, pero posibleng isama sa hinaharap. Ang sistema ay kailangang i-integrate sa existing Philippine military infrastructure bago ito maging epektibo. Ilang SM-6 at Tomahawk missiles ang maaring mabili. SM-6, Standard Missile-6. Presyo per unit, $4 million bawat missile. Realistic na procurement, 12 hanggang 24 units. Total cost kung 24 na missiles, $76 na million. Tomahawk Land Attack Missile. Presyo per unit, $2 million bawat missile. Realistic na procurement, 24 hanggang 48 units. Total cost kung 48 missiles, $76 na million. Ang bilang na ito ay base sa comparative purchases ng ibang bansa tulad ng Japan, Australia, at Taiwan na may katulad na security concerns. Magkano ang operational at maintenance cost? Bukod sa base price, ito ang mga karagdagang gastos na kailangang isaalang-alang sa pagbili ng SM-6 at Tomahawk missile. Maintenance at storage cost. SM-6 is to $100,000 per missile per year. Tomahawk, $50,000 per missile per year. Ground infrastructure, command at control, radar, etc., $10 million per year. Personnel training at logistics, $5 million per year. Total annual maintenance cost, $20 million to $30 million per year. Upgrades at system integration. Integration sa existing defense network, $50 million one-time cost. Software at missile upgrades, $10 million. Kaya ang magiging estimated total initial procurement cost, $350 million to $700 million o katumbas ng 19.5 billion pesos to 39 billion pesos.
Ang total 10-year operating cost ay maaring pumalo sa $200 million to $300 million or nasa 11 billion pesos to 16.5 billion pesos. Ang magiging pinaka-realistic scenario para sa Pilipinas ay posibleng bumili muna ng isang battery, 4 launchers, bilang initial testing phase bago mag-expand. Ang pinaka-realistic na setup ay 12-24 SM-6 at 24-48 Tomahawk missiles bilang minimum deterrence force. Kailangan ng karagdagang radar, command center, at logistics support bago ito maging epektibo. Ang total cost ay maaaring umabot sa $1 billion, 56 billion pesos, sa loob ng 10 taon kung isasama ang buong operation at maintenance cost. Conclusion, worth it ba ang Typhoon system para sa Pilipinas? Pros: long-range precision strike capability, hindi na lang nakaasa sa Air Force o Navy. Enhanced territorial defense, lalo na sa West Philippine Sea. Force multiplier kahit may limitadong bilang ng fighter jets at warships. Cons: napakamahal ng acquisition at maintenance cost. Kailangan ng advanced infrastructure at radar network para maging epektibo. Posibleng political at diplomatic consequences sa China. Kung talagang gusto ng Pilipinas na magkaroon ng land-based strategic deterrence, posibleng magsimula ito sa mas maliit na bilang ng Typhoon system at unti-unting palawakin depende sa budget at operational requirements.